So far, no, masaya naman because number one, yun nga may bagong tahanan sa TV5 at for the longest time, di ko naman ni-expect talaga na babalik pa ako sa journalism kasi talagang ni-retire ko siya and when I retired, no regrets, wala talagang, no looking back kumbaga because I think nagawa ko naman lahat. But with this new development, yung excitement, yung energy, yung passion, na-discover ko na nandun pa rin. Akala ko nawala na siya. But Kailangan lang pala ng pahinga, parang gano'n. yung pahinga, well, yung pagbabalik muna, number one, it actually manifested during a prayer. Kasi, well, yung prayer ko kasi hindi naman na, Lord, bigyan mo ako ng ganito, ng ganyan, etc. It's conversational. Yung sinabi ko kasi noon, sabi ko, Lord, gusto mo ba akong magsalita ulit? This was sometime in June or July. This year, 2023. Then all of a sudden, may apat na invitation to do talks again. Kasi before, talagang nagpupunta ako mga eskwelahan to share yung knowledge ko on journalism, production, writing, etc. So all of a sudden, may invitation sa Central Luzon State University, sa Anak TV Awards, sa New Era, and then dito sa kahit nga family ministry, parang how to be a father, parang ganun, ng Quiapo Church. So, pinuntahan ko siya lahat. And then, I got a call from a producer, si Ryan Wego ng TV5, asking me to join TV5 for the weekend news. Sabi ko, retired na ako, Ryan. Ayoko na eh. And then, pabalik-balik. So, pabalik-balik yung usapan, yung tawag. Tapos, pinag-pray ko, Lord, kung gusto mo, sige, go natin. So, true enough, nangyari siya. And, again, yun, doon ko na going back to the question kung kailangan lang na parang ma-push siya. Doon ko na discover na, kumbaga, nasa loob lang siya. Parang once you get it, nasa yun na yun eh. Ang parati ko sinasabi, ang kaibahan, unlike before na ako yung magde-decide on my own, ako yung gagawa ng story. Ngayon kasi, during the years na wala ako sa broadcast, dito ko na-discover and na-realize na every step of the way, kailangan pala talaga kinukonsulta mo kay Lord yung gagawin mo. Parang mas effective yun eh. Mas tatama ka doon. Unlike yung parang ako lang na, sige, cover ko yan, sige, gawin ko to, desisyonan ko tong buhay ko na ganito. It's more proper to do it na may consultation sa Diyos. Yun yung pinaka magandang blessing na nakuha ko the past years na wala ako sa reporting sa news. Of What course, year ka ba nag-retire? 2015, ni-retire ko yung reportorial Okay. para maalagaan ko yung family. Kasi kung daily coverage ako, parang may time na galing akong isang probinsya, kukuha lang kong damit, lilipad ulit ako for another coverage. May time na December 23 na, nag-uukay pa kami ng bangkay sa isang landslide sa Leyte. So parang, kaya nung umalis ako 2015 to take care of the family, tapos yung mga babies na, di ba, maalagaan mo talaga, makita mo yung formative years nila. Talagang no looking back sa daily coverages. And then 2018, ni-retire ko siya totally because ang hugot nun was 2013 Yolanda coverage.
Nakita ko kasi na yung Pilipinas, pag tinamaan ng sunod-sunod na bagyo na malalakas na dulot ng climate change, di siya makakabawi, wala siyang makakain. Na-experience namin first hand sa Yolanda. Actually, nandiyan sa libro. So, sabi ko, wala talagang clear-cut policy yung government about food security. Di natin alam, taon-taon kino-cover ko, nag-isihan, nagkaroon ng worms yung onions, benguet, nag-frost yung mga gulay. Taon siya, bakit ganun? Bakit wala nagbabago? So nag-decide ako, sabi ko, laban ako ng Senado 2019 to create policies, to craft policies. Senado because yun yung trabaho niya. Pero iba, yun nga, parang iba yung direction ni Lord para sa akin doon. Although pinag-pray ko, Lord, palabanin mo naman ako. Huwag mo naman akong gawing nuisance candidate. Hindi naman nangyari. Pero sabi ko, bakit naman natalo? Pero iba yung direction niya because entering politics allowed me to realize na hindi ako built for politics. Meaning, yung politics, until after pinasok ko siya, hindi ko makikita yung system niya kahit 20 years na reporter ako. Iba yung mundo niya. So, hindi siya, well, basically, it's not good for my soul. Kumbaga. Hindi ako para doon. So, let's leave it to the politicians. May mga demons ka ba? So parang hindi siya kaya ng, alam mo na, parang iba siya, iba yung journalist. Kasi very high standards. Well, sa journalism kasi tayo, yung iba yung ethics na in-observe natin, iba rin sa kanila. So, yan na natin sila. Okay.